Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, ay naman po ay tutugon. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Senator? Wala po ako masasabi, basta ang sabi lamang po ay mabilis po. Uy, Bangag yung leader, no? Kasi ang sarap magsalita, wala naman sa gawa. Sorry na lang talaga sa mga Pilipino. Sorry na lang. It is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Patay na! Senate President Cheese Escudero, who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. may problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. The records will show that if there is no project at all that was implemented, and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually. Alright, magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly. No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. You'll wait for it. Napisto ngayon ng mga senador ang iba't ibang anomalya sa likod ng bilyon-bilyong pisong pondo na laan para sa flood control project sa Pilipinas. Ito ay matapos pong aminin ng DPWH sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee na mayroong ghost flood control projects, particular po sa Region 3, ang kanilang pinondohan. At nabunyag din sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ilang DPWH officials umano ang nagtayo pa ng kumpanya para makakubra pa o makopo pa mga kontrata mula sa pamahalaan. Alex, tinawag na kleptospirosis o garapalang pagnanakaw ng ilang senador ang nangyari sa pondo ng taong bayan na para sana sa flood control. Yan ay matapos aminin ng DPWH na may nangyaring anomalya o mga ghost projects sa mga proyekto na pinondohan ng pamahalaan. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. Nabunyag sa pagdinig ng Senado ang isang kumpanya ang nakakuha ng mahigit 9 na bilyong pisong pondo sa gobyerno para sa flood control pero 5 bilyon dito ghost projects. Sa pagdinig, ginisa ni Senador Jinggoy Estrada si DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos makatanggap na impormasyon na karamihan sa mga flood control projects sa Gonoy, Kalumpit at Malolos pawang mga ghost projects umano. Alright, welcome back to my channel! Alright, how is your life mga guys? And today, andito na nga ang ating pinakaabangan, no? Mark Coleta, dyan sa Blue Ribbon Committee. Shout out sa iyo. At ito na nga mga guys, talagang nabubuking na ang mga ghost project. Uy, naku, baka mumultuhin kayo mga kawatan ng mga congressman. Ang dami nyo palang mga ghost project. Yan, nakakaya dyan. Lalo na po dyan sa Bulacan. Shout out dyan sa mga congressman dyan. At saka mga gobernador, mga opisyal dyan. Uy, kayo pala pinakamaraming ghost project. At shout out din sa mga contractor dito si Wawaw Construction, shout out sa iyo. Hindi sumipot. Ayun, si QM Builders, itong si Alan Tirante, na muntik ng pupukoy ng martilyo. Marcoleta. Sige kayo, nako mga congressman, kung nandyan sana kayo, sana mapukpok din kayo ng martilyo ni Marcoleta. Eto na nga mga guys, nalalaman na natin na ang dami pala mga ghost project nito. At itong mga contractor hindi sumipot. Bakit hindi kayo sumipot? Dapat ipa-aresto na ito mga guys. No? So, pina at saka aresto na. Hulihan na. At saka banggitin nyo na lahat dyan. Alright, tunghayan muna natin ito mga guys. Received reports that there
there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Pag-amin ni Bonoan na abot sa 9 bilyon na halaga ng proyekto ang nai-award sa Wawaw Builders para sa mga proyekto sa buong bansa. Pero 5.9 bilyon dito, mga proyekto sa Bulacan. Kasalukuyan na anya itong iniimbestigahan dahil ilan sa mga proyekto sa Bulacan nabayaran na ng gobyerno pero wala pa umanong nagawang kalsada, tulay o anumang flood control projects. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. 50 million. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee, inimbitahan si Mark Alan Arevalo ang may-ari ng kumpanya pero wala itong reply. Nang tanungin ni Senate Minority Leader Vicente Soto kung sino sa mga senador o kongresista ang nagpasok nito sa pambansang budget, iniimbestigahan pa raw ito ng DPWH. How did they get that? Who inserted that into the budget of DPWH? There are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Nag-init naman ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta kay Alan Quirante na may-ari ng QM Builders na isa sa mga pinangalan ng contractors ng Pangulo. Naguguluhan ang senador kung paano nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno si Quirante gayong sole proprietor lang ito. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito, pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Pero sabi ng DPWH, pinayagan nilang makontrata si Quirante dahil mayroon naman tong lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Quirante? Sole proprietorship ka lang? 2003. Yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Kaya inutusan ni Marcoleta si Quirante na isumite sa Senado ang kanyang financial statement. Ibinunyag naman ni Senator Raffy Tulfo na bukod sa mga kumpanya, ilang DPWH officials umano ang nagtayo ng kumpanya para makakuha rin ng kontrata sa gobyerno. Tinukoy ni Tulfo ang isang regional director ng DPWH sa Region 4B na si Gerald Pacanan na kumukuha rin umano ng flood control projects. Kalakaran umano ito sa DPWH na mistulang china-chop-chop ang pondo. Hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pacanan. At yung 5 billion, si Mr. Pacanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. Sa 15 kumpanyang pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng malalaking flood control projects, 7 lang sa mga ito ang sumipot at nagpadala ng kanilang representative. Kaya nagdesisyon ang komite na ipasabpina ang mga ito para mapilitang sumipot sa susunod na At hearing. shoutout din dito sa DPWH, itong si Secretary Bunuan, ano bang nangyayari talaga dyan? Sana magsabi po kayo ng lahat ng katotohanan. Alalahanin niyo po, Secretary, nanumpa po kayo dyan. Obligasyon niyo po sa kaumbayan na magsabi ng katotohanan dyan. Kung maaari, ibunyag na rin nyo na rin kung sinong mga contractor na nasa loob ng DPWH. Shout out sa inyo, ha? Sana mumutuhin na kayo nitong mga ghost project ninyo. Pati si Mingmi. Di ba? Patawa tayo mga guys. Pero masakit ito. Bilyones ito mga guys. Bilyones. Malaking sampal ito sa mga politikong mga ambisyoso na hinahabol nila si BP Sara sa ilang milyon lang. Dito pala, ang dami, bilyones. At kakapal ng mukha nyo, mga congressman kayo dyan. Diba? Galit na galit kayo kay BP Sara, pero ito palang pinagagawa ninyo.
At dito rin, tunghayan din natin ang reaksyon ni BP Sara mga guys. Dahil binubiking din ni BP Sara dito na itong mga kontraktor, mga kontrolado din ito ng mga congressman. Diba? Siyempre, nagpapabango itong mga contractors, mga congressman para sila makakuha ng project. Kaya binuking sila ni BP Sara dito mga guys. Panoorin natin. Po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ayan, shout out dyan kay Banat Bay. Si Banat Bay ang nagtatanong dyan. Di ba? Totoo na sinasabi ni BP Sara, matagal na nyo na poong sinasabi yan na si Zaldico at saka itong si Tambalostos lang ang nagkocontrol dyan sa pera. Naalala nyo? Kinupitan nga nila yung budget ni BP Sara, hindi pumayag si BP Sara sa DepEd. Kaya nga si BP Sara nagbitaw dahil sa pagkagawa nitong mga kawatan itong si Tambalostos at si Zaldico. Gusto nilang patungan ng 5 million, ayaw pumayag si BP Sara. At nagulat na lang si BP Sara nung pagdating sa GAA, napatungan na po ang DepEd ng 10 billion. Kaya nagbitaw si BP Sara kasi she doesn't want to be a part of it. Kasi alam na, yun corruption yun Ayan na. Eto na nga mga guys, shout out sa mga kawatan ng mga congressman. Eto na ang sinasabi natin, the day of reckoning. Shout out sa mga makakaliwa dyan. Itong si Castro, itong mga tulunggis na mga NPA, ano lang masasabi nyo dito sa investigasyon? Ay, nako. Kaya kailangan din pala masilip din yung mga pondo ng itong mga makakaliwa ng mga guys. Ano kaya pinagagawa nito sa pera nila? Baka ang dami din ghost, hindi lang ghost yan, ang daming mga manananggal. Manananggal project ng mga makakaliwa. Yan, abangan din natin yan. Sana mapunta din sa kanila ang mga investigasyon, no? Sang-ayon ba kayo dyan, mga guys? We will get there. Shout out sa inyo, mga kaliwa. Gawa na kayo ng assignment nyo. Palusot nyo. So, kung anong gagawin nyo anong nangyari sa pera nyo, ipalusot nyo na. Ay, shout out dyan sa BP Sara, no? Ganda talaga ng ating Vice Presidente. Walang-wala sila talaga. Shout out sa BP Sara. Chuy-chuy. Tawag sa amin dyan talagang. Yan ang agila ng Mindanao. Shoutout sa iyo. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.